stepmom kung tawagin, natagpo ang nakabitin sa loob ng kanilang bahay. Sa unang tingin, maaaring nagpakamatay at nagbigti ang babae dahil yun na rin ang sinasabi ng mediko legal. Pero habang nasa lihim na pag-iimbestiga ang mga pulis sa insidente, ay natuklasan nila ang pagtataksil sa pamilyang ito. Ayon sa mga impormasyong lumitaw, habang kinakausap ng mga investigador ang mga taong malapit sa pamilya, matagal nang may kakaibang closeness sa pagitan ng babae at ng anak ng kanyang asawa. Noong simula, wala namang napansin ang asawa at ibang nakakakita na masama sa kanilang ginagawa. Itinuring lamang nila na maayos ang pakikitungo ng kanyang bagong asawa sa kanyang anak. Pero nung huli, nalaman nilang ang sausawan ng ama ay naging pangunahing putahe pala ni anak. Taong 2002, sa bayan ng San Juan, La Union, si Rico Yaranon, 48 years old, ay isang ama na matagal nang nagsisikap para sa kanyang pamilya. Isa siyang surf instructor sa kanilang lugar. Kilala ang San Juan bilang surfing capital of the Philippines, kaya naman marami ang dumarayo dito para matuto o magbakasyon. Doon lang halos kumukuha si Rico ng pangtustos sa kanyang pamilya. Malakas naman siyang kumita, kaya sapat na para sa kanya at sa nag-iisa niyang anak na lalaki ang kinikita niya araw-araw. Biyudo na kasi si Rico ng 2 taon. Sa nature naman ng trabaho niya, araw-araw siyang may nakakasalamuhang iba't ibang tao kaya dito niya na rin nakilala ang isang babae na talagang kursunada niya. Isang mas batang babae na naging estudyante niya sa pagsisurfing. At dito magpapakita si Aira, 25 years old, isang solo traveler na pumunta sa San Juan, La Union, para tuparin ang nasa checklist niya na matutong mag-surfing. Taga Manila si Aira, pero gustong-gusto niya na mamasyal sa mga probinsya dahil para sa kanya, nakakahanap siya ng peace pag malapit siya sa kalikasan tulad nitong dagat. Saktong si Rico ang naging instructor niya. Wala sa plano na mag-asawa o mag-boyfriend sa kasalukuyan si Aira dahil ine-enjoy pa niya ang buhay single at walang anak. Pero sa loob ng 1 linggo ay nagbago ang kanyang pananaw at unti-unting nahulog ang loob niya sa kanyang surf instructor. Alam niyang medyo malayo ang agwat ng tao nila, kaya sinubukan niya itong pigilan. Tinigurado rin muna niya na wala itong asawa, kaya alam din niyang biyudo na ang lalaki. At sa araw-araw nilang pagsasama, ipinaramdam ni Rico na gustong-gusto niya ang babae. Gusto rin naman ni Aira ang atensyon na ibinibigay ni Rico. Kaya kalaunan ay hindi na niya napigilang magkagusto rin sa lalaki. Tsaka gusto rin nito ang lugar ni Rico kasi malapit sa dagat. Nung una ay walang kaalam-alam si Aira tungkol sa anak ni Rico hanggang sa naging seryoso na talaga ang relasyon ni Rico at Aira. Hindi na lang basta labas-labas o kain sa labas, kundi sila na ang nagkakainan. Hindi na lang simpleng date ang nangyayari sa kanila. Dumating na si Rico sa puntong sigurado na siyang si Aira na ang gusto niyang makasama habang buhay. Kaya isang araw, diretsahan na niyang inaya si Aira na magpakasal. Siyempre, hindi rin naman nagdalawang isip si Aira dahil inaasahan na rin niya na mauuwi sa ganon ang relasyon nila. Pero bago ang lahat, may isang tao munang kailangang kausapin si Rico. Walang iba kundi si Denver, ang kanyang nag-iisang anak. Kaya kinausap niya ng maayos si Denver. "Anak, may gusto sana akong sabihin sa'yo. May nahanap na pangalawang nanay mo ngayon at gusto ko sana siyang pakasalan," sabi niya nang masaya sa anak. Hindi naman nag-inarte si Denver. Matanda na rin siya para maintindihan na may sarili ring buhay ang kanyang ama. Para sa kanya, kung masaya si Rico at maayos naman ang babaeng pakakasalan nito, wala siyang problema. "Okay lang sa akin pa, buhay mo naman yan. Basta masaya ka," sagot lang ni Denver. Dahil doon, ay mas lalong naging masaya si Rico. Kaya ilang araw ang lumipas, isinama na ni Rico si Aira pauwi sa kanilang bahay. Hindi alam ni Aira na may anak si Rico, kaya ang akala niya ay simpleng pagbisita lang ito sa bahay ng nobyo niya. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila si Denver sa kusina. Halos katatapos lang nitong magluto at nakahanda na rin sa mesa ang kanilang kakainin. "Oh, sakto. Kain na tayo," sabi ni Denver habang inilalapag ang huling putahe. Doon unang nagkaharap sina Aira at Denver.
Biglang natigilan si Aira, halatang nagulat at hindi inaasahan ang sitwasyon. Sandaling nagkatinginan silang tatlo, lalo na si Aira, na tila naguguluhan kung sino ang binatang nasa harap nila. Pinilit ni Rico na gawing normal ang lahat, kahit ramdam niya ang biglang pagkaputol ng katahimikan. Umupo silang tatlo sa mesa at nagsimulang kumain. Sa unang tingin, mukhang maayos naman ang lahat. Walang tensyon, walang masamang tinginan, at walang eksenang nakakailang. Pero halatang maraming tanong sa isip ni Aira. Hindi pa rin talaga maproseso ng utak ni Aira na may anak na pala si Rico. Parang, teka lang, bakit ngayon ko lang nalaman to? Medyo nabigla siya dahil seryoso na sila at kasal na ang pinag-uusapan. Pero ni minsan ay hindi nabanggit ni Rico si Denver. Pero kahit ganon, ay naging okay na rin lang ito sa kanya dahil wala namang epekto yon sa magiging kasal nila. Ipinagkibit balikat na lang ng tatlo ang sitwasyon dahil parang wala na rin lang kaso ang paglitaw ni Denver. No big deal, kumbaga, walang dapat pag-usapan pa. Kaya tuloy nga ang kasal ng dalawa. Matapos ang kasalan nila ay sa bahay na nila Rico na malagi si Aira. Masayang-masaya naman si Denver dahil sa wakas meron na siyang maituturing ulit na ina o stepmom, mga kabayan. 19 years old pa lang kasi si Denver at may parte pa rin sa kanya na naghahangad ng gabay ng isang ina. Yung tipong may magluluto pa para sa kanya. Mabilis lang nagkasundo si Aira at Denver dahil na rin medyo magkalapit ang kanilang edad. Sa simula, wala namang nakikitang kakaiba sa kanyang pakikitungo kay Denver, bukod sa bukang bibig ni Aira na magkamukha ang mag-ama. Kamukhang kamukha mo talaga yung tatay mo, no? Ganun lagi ang salita ni Aira kay Denver. Minsan nga, habang kumakain sila, ay nakatitig lang si Aira sa mukha ni Denver. Para kasi itong pinabatang Rico. Ang tumatakbo sa isip niya ay paano kaya kung nakilala niya si Rico nung medyo bata-bata pa siya. Parang unti-unting nabaling ang atensyon at atraksyon niya mula kay Rico napunta kay Denver. Araw-araw na nagtatrabaho si Rico, kaya madalas na ang nasa bahay lang ay si Aira at ang kanyang anak pag walang pasok sa eskwelahan. Habang tumatagal, may mga bagay na unti-unting nagbabago sa pagitan nilang dalawa. Katatapos lang kasing maligo ng araw na yon ni Aira. Paglabas niya ng banyo ay sakto naman na nandoon si Denver na kukuha sana ng tubig sa kusina. Nag-eye to eye ang dalawa at nagkahiyaan dahil nakabalot lang ng tuwalya si Aira. Agad siyang pumunta sa kwarto. Dahil siguro hindi nagkakalayo ang edad nila, ay para lang silang magkaibigan na nasa iisang bahay. Naiilang si Denver na makitang ganon ang itsura niya. At hindi pa sanay ang isip niyang stepmom niya ang ganon kabatang babae, na kung tutuusin ay ate nga lang niya. Unti-unting nag-iba ang pakikitungo ni na Denver at Aira sa isa't isa. Noong una, normal lang naman. Nagkakasabay silang kumain, nagkukwentuhan paminsan-minsan, at kapag wala si Rico, ay kanya-kanya lang sila ng ginagawa sa bahay. Pero habang tumatagal, napapansin ni Denver na parang iba na ang tingin niya kay Aira. Dahil kahit pa anong rason ang meron, tandaan natin na lalaki pa rin si Denver. Madalas kasi niyang makita si Aira sa bahay na simpleng sando at shorts lang ang suot. Normal lang naman yon dahil nasa bahay lang sila, pero si Denver mismo ang naiilang. Alam niyang asawa ito ng papa niya at stepmom niya na ngayon, pero hindi pa rin yon ang unang pumapasok sa utak niya kapag nakikita niya si Aira. May paghanga siyang nararamdaman na alam niyang hindi dapat. Kaya imbes na gumawa ng kalokohan, si Denver na mismo ang umiwas. Kapag walang pasok, mas pinipili niyang tumambay kasama ang mga tropa. Minsan inaabot pa siya ng gabi sa labas kahit wala naman talaga silang ginagawa. Ayaw lang niyang maiwan sa bahay na silang dalawa lang ni Aira. Napansin din yon ni Aira. Kaya nagtanong ito, "Ba't parang lagi ka nang nasa labas?" Minsan niyang tanong kay Denver. Sumagot naman si Denver ng, "Wala lang, kasama ko lang mga tropa." Maikling sagot nito. Hindi na nagtanong pa si Aira, pero may idea siya kung bakit nagiging mailap sa kanya si Denver. Ang problema, hindi lang si Denver ang may kakaibang nararamdaman na init ng katawan kay Aira. Matagal nang napapansin ni Aira na may pagkakahawig sina Rico at Denver, hindi lang sa muka kundi pati sa kilos at pananalita.
Pero mas bata si Denver, mas malakas ang dating, at mas malapit sa edad niya. Ayaw man niyang aminin sa sarili, may mga pagkakataong ang pagtitig niya dito ay may iba ng kahulugan. Kapag nahuhuli niya ang sarili niyang nakatingin kay Denver, agad siyang bumabawi at kunwari ay may ibang ginagawa. Pareho nilang alam na may kakaiba ng namamagitan sa kanila. Pero pareho rin nilang alam na malaking gulo ang mangyayari kapag may isang lumampas sa linya nila sa bahay. Isang gabi, ginabi na naman ng uwi si Rico dahil sa trabaho. Si Denver naman ay kagagaling lang sa basketball kasama ang mga tropa. Pawis na pawis ito pagpasok ng bahay at wala nang suot na pang-itaas. Sakto namang kalalabas lang ni Ira mula sa banyo. Nagulat siya nang makita si Denver. Dati, si Denver ang naiilang kapag nakikita siyang bagong ligo at nakapambahay lang. Ngayon, parang baliktad naman ang sitwasyon. Napatingin si Ira kay Denver. Napansin yun ng binata kaya agad nitong kinuha ang tuwalya at akmang aalis na. Denver, tawag ni Ira. Ano? Ba't ka ba umiiwas? Natigilan si Denver. Ilang segundo itong hindi sumagot. Hindi naman ako umiiwas. Talaga? Halos ayaw mo nang umuwi kapag wala papa mo. Hindi alam ni Denver kung ano ang isasagot. Alam niyang kapag sinabi niya ang totoong dahilan, baka lalo lang gumulo ang sitwasyon. Pero si Ira na mismo ang lumapit sa kanya. Bago pa makapagsalita si Denver, hinalikan siya ni Ira. Nagulat si Denver at napaatras ng kaunti. Pero ilang segundo lang, gumanti rin siya ng halik. Kaya doon na sumabog ang nararamdamang kati sa katawan o init ng laman ng dalawa. Binuhat ni Denver papunta sa kwarto si Ira at nang gabing yon, tuluyan nang nagkatoksnakan ang dalawa sa kama. Inilabas nila ang matagal nilang kinikimkim na init ng katawan. May nangyari sa dalawa. Pareho nilang alam na mali ang ginagawa nila, lalo na dahil asawa ni Rico si Ira at sariling anak naman nito si Denver. Pero wala na. Hindi na nila inisip yon kasi nagbebembangan na nga ang dalawa. Pagkatapos ng nangyari sa kwento ni Denver sa kanyang mga tropa, dali-dali silang nag-ayos ng sarili at inayos pati ang kwarto. Nag-shower na rin si Denver, habang si Ira naman ay nagkunwaring abala sa bahay. At pareho silang naging tahimik. Doon nila na-realize na hindi na simpleng paghanga ang problema nila. Ang nangyaring yon ay hindi dapat malaman ni Rico at mananatili itong sekreto. Pero simula naman noon ay naging kapansin-pansin na ang closeness nila. Pag may gawaing bahay, ay laging andyan si Denver. Lagi niya ring sinasamahan si Ira mamalengke. Pansin din naman ng mga tindera na sobrang close ng dalawa na kung tutuusin ay hindi na normal para sa isang stepmother at stepson. Dahil kung tama ang hinala nila, ulam ni Papa, tapos pulutan naman ni anak. Napansin ito ni Rico, pero para sa kanya ay normal na pakikitungo lang yun ng bago niyang asawa sa kanyang anak. Masaya pa nga siya na makita ang dalawa na magkasundo. Pero nang tumagal, ay nakaramdam si Rico ng kakaiba sa dalawa. Dahil parang may halong selos na kapag nakikita niya sina Denver at Ira na magkasama. Kapag wala siya, parang ang dami nilang kwentuhan. Pero kapag dumating siya, biglang tatahimik sina Ira at Denver. Noong una, hindi naman niya binigyan ng mali siya. Pero dumating ang araw na nag-iba ang timpla at paniniwala ni Rico sa dalawa. Ayon sa pahayag ni Rico sa pulis, isang araw, mas maaga siyang nakauwi galing trabaho. Hindi niya sinabi kay Ira na pauwi na siya dahil gusto niya sanang sorpresahin ito. Pagpasok niya sa bahay, wala siyang nadatnan sa sala. Pero may narinig siyang tawanan mula sa kwarto. Pagpunta niya roon, nadatnan niya sina Ira at Denver na masayang nagkukwentuhan. Ang mas lalong napansin ni Rico, nakaakbay pa si Denver kay Ira habang pareho silang nagtatawanan. Pagkakita sa kanya, hindi naman nataranta ang dalawa. "Oh, ang aga mo yata," sabi ni Ira na parang normal lang ang lahat. Agad namang inalis ni Denver ang pagkakaakbay at tumayo. Doon nagsimulang mag-isip ng kung ano-ano si Rico. Dahil alam niyang parang may mali, pero hindi pa niya masabi kung ano yon. Wala naman siyang nakitang masama mismo, kaya wala rin siyang maibintang. Pwede namang talagang nagkukwentuhan lang ang dalawa, pero hindi niya maiwasang magduda. Mas bata kasi sa kanya si Ira,
at hindi rin naman nagkakalayo ang edad nito kay Denver. Habang iniisip niya yon, lalo siyang napapraning at nauulol kung ano ba talaga ang nangyayari. Mula noon, mas naging mapagmasid si Rico. Napapansin niyang komportable masyado ang dalawa sa isa't isa. May sarili silang mga biruan na minsan hindi niya maintindihan. Kapag kumakain silang tatlo, mas madalas pang magkausap sina Denver at Ira. Masakit mang isipin, pakiramdam ni Rico ay mas close pa minsan ang asawa niya sa anak niya kaysa sa kanya. Ayaw niyang gumawa agad ng eksena dahil wala naman siyang hawak na patunay. Kaya nanahimik muna siya. Pero mula sa araw na yon, hindi na niya basta maalis sa utak niya na baka may ibang nangyayari sa dalawa kapag wala siya sa bahay. Sabi nga nila, kapag wala ang pusa, naglalampungan ang mga daga. Simula noon ay umuuwi na siya lagi ng maaga at walang pasabi. Napansin yon ni na Ira at Denver, kaya nagdoble ingat sila. Kaya ang naaabutan lang madalas ni Rico ay nanonood sila ng TV. Pero hindi pa rin maalis ang pagdududa niya. Kaya gumawa raw ito ng setup para lang mapatunayan niya ang hinala niyang tinuturutot na siya ng sariling anak, siyang tumatae sa kanyang ulo. Nagplano siya na magsabing late uuwi, pero aagahan niya pa rin ang pag-uwi. Hindi naman nakatiis ang dalawa, sina Ira at Denver. Nasamantalahin ang pagkakataon. Hapon nang dumating si Denver galing school. Maggagabi na. Saglit lang na nagkwentuhan sila ni Ira sa pagdating niya at dumiretso ang dalawa sa kwarto ni Denver. Pero hindi nila alam na sa labas ng bahay ay matagal na palang naghihintay si Rico at hindi lang siya nagpapakita sa mga ito. At nung mapansin daw ni Rico na nanahimik na ang bahay, dumaan siya sa likod. At doon ay nakarinig agad siya ng mga parang pag-ungol ng mahina ng isang babae. Dahan-dahan niyang tsinek ang kwarto nila ni Ira, pero walang tao doon. At nung marinig ulit nito ang ungol ng babae, ay doon niya napagtanto na sa loob yon ng silid ni Denver. May susi si Rico sa silid ni Denver. Kinuha niya yon, tsaka niya biglang binuksan ang kwarto nito. Huli niya sa akto si Ira na nakapatong kay Denver at siyang humaharurot ng biyaheng langit ng dalawa. Huli sa akto ang mga ito na magkapatong. Partida nga, paggabi pa lang yon. Medyo maliwanag pa sa labas. Hindi agad nakakilo si Rico. Ang dalawa naman ay nabigla at agad na nagkumot pa si Ira at umiiyak. Tinatawag niya ang pangalan ni Rico at sinasabing magpapaliwanag siya. Si Denver naman ay nakatulala na nagtatakip ng katawan na hindi makapagsalita. Pero napamura lang noon si Rico, sabay alis ng bahay at hinayaan lang ang dalawa. Sabi niya ay pumunta raw siya sa tabing dagat ng gabing yon para magpalamig ng utak dahil sa nakita niya. So natiklo na nga niya ang relasyon ng dalawa sa puntong yon. Pero kinabukasan ay hinayaan niyang maging normal para sa dalawa ang araw na yon. Inantay niyang makapasok sa eskwela si Denver. Sa sobrang pagmamahal niya rito ay gusto niyang protektahan ito kay Ira. Sa sobrang pagmamahal din niya kay Ira ay ayaw niyang mapunta ito sa iba, kahit sa anak niya o sino man. Ayon sa reenactment na rin ng mga otoridad, na nakabase sa pamamagitan ng sinumpaang salaysay ni Rico, pagdating niya sa bahay nila ay may hawak na itong lubid o isang panali na nakita sa pinangyarihan ng krimen. Naabutan niya si Ira na naghuhugas ng pinggan sa bahay. Nilingon siya ni Ira at tinanong kung bakit ngayon lang nakauwi. Walang sagot si Rico. Pero habang tahimik si Rico ay inaayos na niya ang lubid na hawak nito at binilog na kasyang sumuot sa ulo ng tao at mapunta sa leeg. At nung napaatras si Ira sa paghuhugas ng pinggan, biglang isinuot ni Rico ang lubid sa ulo ni Ira. At nung natapat ito sa leeg ni Ira, ay hinatak niya ito ng buong lakas. Hindi na nakapagsalita si Ira dahil halos hindi na ito makahinga sa oras na yon. Tiningnan pa siya sa mata ni Rico at sinabing salot si Ira sa kanilang mag-ama. Sa medical legal ay hindi matukoy ng mga forensic kung patay na si Ira bago maisabit si Ira sa kahoy ng bubungan ng bahay. Pero sa salaysay ni Rico ay baka patay na nga si Ira bago pa ito isinabit. Dahil ang gusto nga niyang gawin ay palabasing nagpakamatay si Ira sa loob ng bahay. Si Denver ang unang nakakita kay Ira. Hindi siya makapaniwala. Agad niyang tinawagan ng ama at mga pulis. Inakala nilang ordinaryong pagpapakamatay lang ito. Dahil hindi naniniwala si Denver
na magagawa ni Ira ang ganon, hindi na talaga nausisa noon ang mga pulis. Naniniwala silang nagpakamatay nga ang babae dahil kung sa medico legal lang ang pagbabatayan, namatay lang si Ira sa higpit ng lubid sa leeg, which is tama naman na tumutukoy sa pagpapakamatay o pagbibigti ng babae. Pero dahil may isip at mahal din ni Denver si Ira, ay gumawa rin siya ng hakbang na hindi alam ng kanyang ama. Nagpaimbestiga siya ng palihim sa mga pulis. Kaya nung lumaon ay lumitaw na hindi ito pangkaraniwang pagpapakamatay, kundi kagagawan mismo ni Rico, na ama niya. Ang lubid na ginamit ay ginagamit din pala ni Rico na pangtali sa mga board niya sa dagat. Late din daw siyang pumasok sa trabaho nung araw na yon, na hindi naman normal na nangyayari. At tumugma ang oras ng pagkamatay ni Ira sa oras na wala pa siya sa trabaho. Sa dulo, mga kabayan, ay umamin nga si Rico sa nagawa niya at sinabi nitong mas pinili lang niya ang kanyang anak kaysa kay Ira. Nasalot daw sa kanilang mag-ama. At nung malaman ni Denver ang katotohanan ay parang ayaw pa niyang makulong ang ama nito. Nagilty din siya dahil alam niyang may kasalanan din siya sa nangyari kung bakit nagawa yon ng kanyang ama. Pero sa ilalim ng Article 247 ng Revised Penal Code, maaaring mapagaan sana ang pananagutan ni Rico. Kung sa mismong pagkakahuli niya sa kanyang anak at asawa na nagtatalik sa akto, ay gumawa na siya ng hakbang para iligpit si Ira. Pero hindi niya nagawa yon dahil sa kanyang anak. Kaya sa huli, hindi maaaring gamitin ni Rico ang batas na yon para sa kanyang depensa dahil hindi niya napatay si Ira nang mahuli niya ito na kasiping ang kanyang anak. Umalis muna siya at nagplano. Hanggang kinabukasan ng kanyang pagkaulol, naghanda siya ng lubid at isinagawa nga ang krimen. Parricide ang hatol kay Rico, reclusion perpetua, o habambuhay na pagkakulong ang nangyari sa kanya. Kaya sa huli, pare-parehas na nawasak ang buhay ng tatlo. At ang kasong ito ang nagpapatunay na hindi fairy tale ang buhay ng tao na kagaya ng napapanood mo sa Disney na and they live happily ever after.